Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na umiiral sa bandang Visayas, Mindanao at Palawan ay ang patuloy na pag-iral nitong Intertropical Convergence Zone o yung salubungan ng hangin mula sa Northern and Southern Hemisphere. Itong ITCZ magdudulot ng mga pag-ulan ngayong araw sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, pati na rin dito sa ilang areas ng Southern Luzon. Samantala, ito namang amihan ay umiiral sa area ng Northern Luzon, kaya makaranas tayo ng partly cloudy to cloudy skies sa Metro Manila at lalabing bahagi ng ating bansa. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa epekto ng ITCZ, asahan natin itong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Sasamahan yan ng sustained na kaulapan throughout the day sa area ng Mimaropa at Bicol region. Samantala for Metro Manila and the rest of Luzon, ay generally fair weather ang ating inaasahan, pero itong eastern section ng Northern and Central Luzon sa may bandang Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region at sa area ng Aurora, asahan natin dyan yung mga tsansa ng mga kaulapan at mahihinang pag-ulan na dulot ng amihan. So for Metro Manila and the rest of Luzon, ay generally fair weather ang ating inaasahan ngayong araw. Partly cloudy to cloudy skies. May mga naobserbahan tayong kaulapan dito sa bandang Metro Manila, pero hindi naman natin ito inaasahang magpa-persist throughout the day. So for Metro Manila and most of Central Luzon, nalalabing bahagi ng Southern Luzon, ay nandyan pa rin yung mga tsansa ng usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Samantala sa bandang Ilocos Region, ay kung may mga pag-ulan man tayong mararanasan, ito yung mga light rains o yung mga mahihinang pag-ulan lamang. Sa area naman ng Palawan, buong Visayas at buong Mindanao, dahil nga nakatutok yung axis ng ITCZ over these areas, ay makakaranas rin tayo ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Possibly, sustained yung mga kaulapan at pag-ulan na ito, kaya patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng flooding at landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy at malalakas yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Patuloy tayong umantabay ng mga localized advisories sa ating mga lokalidad na ini-issue ng ating Pag-asa Regional Services Divisions. Ito yung mga rainfall advisories or heavy rainfall warnings. Sa kalagayan naman ating karagatan, kaninang alas 5 ng umaga nag-issue na tayo ng final na gale warning. So as of 5 AM, wala na tayong gale warning na nakataas. Pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa seaboards ng Northern Luzon dahil posible tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating 4-day weather outlook, so ito yung ating inaasahang panahon sa mga sunod na araw. So sa kasalukuyan, wala pa naman tayong minomonitor na low pressure area o namang sama ng panahon within the Philippine Area of Responsibility. Sa loob ng PAR, maski sa labas ng PAR, wala pa tayong minomonitor na low pressure area. So nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo within the PAR within the next 3 to 5 days. At para sa magiging lagay ng ating panahon from Sunday bukas hanggang Monday, magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ sa may Visayas, Mindanao at sa Palawan. So, mababawasan na yung mga pag-ulan dito sa area ng Quezon, Bicol Region, itong inland areas ng Mimaropa. So, inaasahan natin sa mga sunod na araw ay unti-unti nang bababa yung axis nitong Intertropical Convergence Zone. So, generally improving weather conditions pagsapit ng Tuesday to Wednesday sa mga nabanggit na lugar. So, at least, magpapatuloy pa rin yung scattered rains at thunderstorms from Visayas, Mindanao at Palawan from Sunday to Monday. Pero sa Tuesday at Wednesday, ay mawawala na yung mga pag-ulan na ito or at the very least, mababawasan na. Hindi na gaano kasustain yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ. Pero may inaasahan tayong pagbugso nitong northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan. So inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon mararanasan yung epekto ng amihan. So kaakibat nito possibly yung pagbaba ng ating thunderstorm frequency or occurrence, especially sa hapon o sa gabi. Pero kaakibat nga ng paglakas nitong northeast monsoon ay inaasahan na rin natin yung pag-iral o yung muling pag-iral ng ating shoreline o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin na siyang iiral dito sa eastern section ng Luzon. Kaya from Tuesday to Wednesday, asahan natin na kasabay nga ng paglakas ng amihan, itong mga pag-ulan na dulot ng shoreline sa may Cagayan Valley, Aurora,
Quezon at sa Bicol Region. So itong eastern section ng Luzon, Tuesday to Wednesday, maghanda po tayo sa mga banta ng mga pagbaha or pagbuho ng lupa kung malalakas yung pag-ulan na ating mararanasan. So sa mga lugar ko pong hindi nabanggit for Metro Manila and the rest of the country throughout the rest of the forecast period ay magpapatuloy or mapapanatili itong generally fair weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Haring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:57 ng umaga, lulubog naman mamaya sa katapta 5:24 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon tulad ng mga localized advisories na ini-issue ng ating Pag-asa Regional Services Division, sa i-follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palangin bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Goulat.